Mga ka-Republic, bukas na magaganap ang grudge match sa pagitan ng Hinebra at Tok and Tex. Mapanganib na kalaban ng Tropang Giga dahil sila ang pinakamainit na kupunan ngayong Commissioner's Cup dahil mayroon silang 5 magkakasunod na panalo. Bukas tatangkain ng Gin Kings na putulin ang winning streak ng kupunang nagpataob sa kanila sa Governor's Cup Finals. Unang pagkakataon ito na makakalaban ni Troy Rosario ang Tok and Tex mula nang mapunta siya sa Hinebra at grudge rematch din ni na Justin Brownlee at Randy Hollis Jefferson. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, since na matalo ng Tok and Tex ang Hinebra sa Governor's Cup Finals, ay marami naghihintay na muling magkatapat ang dalawang kupunan. Pinakamainit na team ngayon ang tropa ni Chot Reyes dahil tumuhog nga sila ng 5 consecutive wins. Maaalalang natalo agad sila ng 2 sunod sa pagbubukas ng Governor's Cup, maaaring bunga raw ng championship hangover. Ngunit nang maipagpag na nila ang championship hangover, nagsunod-sunod na ang kanilang panalo. Nasa pangalawang pwesto ngayon ang TNT sa team standing sa kartadang 5 panalo, 2 talo. Nasa unahan pa rin ang Northport Batangpier. May 7 panalo na ang Converge pero may 3 talo. 6 na panalo at 3 talo naman ang Hong Kong Eastern. Pero mas nangibabaw sa standings ang TNT dahil nakakapitong laro pa lang ang mga ito. Sa laban ng Hinebra at Tok and Tex bukas, batid ni Chot Reyes ibang klaseng kupunan ng Gin Kings ang kanilang makakasagupa. Malayo sa tropang nakabakbakan nila sa finals noong Governor's Cup. Although pareho pa rin ang kanilang import na magsusukatan ng lakas, ngayon ay nasa lineup na ng Gin Kings ang 6'7" na si Troy Rosario. Mag-iiba ang labanan sa loob ng pintura dahil may katuwang na si Japet Aguilar. 7 taong naglaro sa Tok and Tex si Troy, kaya alam ni Coach Chot Reyes na magiging karagdagang problema sa kanila ang dati niyang player. Versatile big man si Rosario kaya kaya niyang hilahin palabas ang kanyang bantay dahil mayroon din siyang perimeter shooting. At may karagdagang armas pa si Coach Tim Cone sa pagbabalik ni Jamie Malonzo. Noong Governor's Cup Finals, nasa sideline lang si Jamie Malonzo, tagapanood lang dahil hindi pa siya noon fully recovered sa kanyang calf injury. After almost 9 months of inactivity, naramdaman na ang presence ng high-flying forward sa panalo ng Hinebra laban sa Blackwater. Ngunit alam din ng Hinebra coach ibang kupunan ng Tok and Tex and no offense meant, napakalayo ng distansya ng TNT sa Blackwater. Champion team ang Tropang Giga, may losing streak ang Bossing samantalang may tratsada ng 5 magkakasunod na panalo ang Tok and Tex. Kagabi January 14, nakasama sa mga biktima ng TNT ang sister team nilang NLEX 94-87. Ang panalong ito ang naglagay sa kanila sa number 2 position sa team standings. Isang posisyon na gusto nilang patibayin pa. Sa current format ng Commissioner's Cup, magkakaroon ng twice to beat advantage ang top 2 teams. Napakalaking bentahin yan going into the playoffs. Magiging matatag ang hawak ng TNT sa number 2 position kung mapapatiklop nila ang Hinebra sa kanilang sagupaan bukas, na hindi gugustuhin mangyari ni Coach Tim Cone. Gustong ipakita ng American mentor na dali nyo lang kami sa Governor's Cup Finals dahil kulang kami sa tao. Iba ngayon, at nasa bakuran na rin namin ang isang player na dati nakatulong ninyo sa pagkuha ng isang championship. Walang iba kundi si Troy Rosario. Sa laban ng Hinebra at Tok and Tex bukas, asahan na malaki ang role na ibibigay ni CTC kay Troy para samantalahin ang familiarity nito sa tendencies ng mga dating kakampi. Ngunit pwede rin naman na babaligtad ang sitwasyon. Pamilyar sa mga galawan ni Troy sina Poy Eram at Kubuntin at posible rin itong maging pabor sa TNT. Tinalo ng Tok and Tex ang NLEX para sa kanilang panlimang winning streak, ngunit mukhang may problema sa bench ni Chot Reyes. Ilang beses nakitang tila may ikinagagalit si Randy Jefferson, umaalis ito sa huddle at tila nagmumura.
Obviously, mayroon itong di nagugustuhan sa takbo ng kanilang laro. Hindi iyon naging big deal sa TNT coach. Sinabi nitong sa kanyang sarili na iinis si RHJ. Hindi raw sa mga kakampi ang minumura ni Jefferson, kundi napuprostrate lang daw ito sa sariling performance. Although si RHJ pa rin ang nag-top score para sa TNT, scoring 24 points plus 14 boards, ay mababa raw ang field goal percentage nito, 7 conversion out of 25 tries, at nag-struggle din sa free throw, 6 out of 12. Kaya sa palagay ni Coach Chot Reyes, iyon daw ang ikinaiinis ni Jefferson sa sarili, hindi ang coach o mga kakampi ang minumura nito. Sabi pa ng champion coach, baliwala raw sa kanya, magkapikunan man o magkasigawan sila sa sidelines, as long as ibinibigay ng kanya mga players ang kanilang the best kapag nasa loob ng laro. Kung nagpapakamatay ka naman sa game, okay lang daw sa kanya kahit magkasigawan pa sila sa bench. Sa kabila ng panalo laban sa kanilang sister team NLEX, diretsyong sinabi ni Chot Reyes, kapag ganoon ulit ang kanilang naging performance sa Biyernes kontra sa Barangay Ginebra, ay mahihirapan daw silang manalo. Inilarawan ng TNT coach ang Ginebra bilang isang highly upgraded team dahil daw nasa lineup na ngayon ang mga ito si Troy Rosario at nagbalik na rin si Jamie Malonzo. Hindi natin sure kung nagpapa-underdog lang si Chot Reyes upang mag-relax ng konti si Coach Tim Cone. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Ronnie Castro. Yes, babawi ang Ginebra natin. Salamat sa suporta, idol. Sa iyo rin, Mia Udtuhan. Shoutout sa iyo, idol. Salamat din sa suporta mo. Sa iyo rin, Papa Kiko. Lagi kang nariyan. Shoutout sa iyo. Salamat sa suporta, idol. At sa iyo rin, Mega Apple. Kung sino ka man, go, go, go Ginebra. Sabi niya, good luck. Sa iyo rin, shoutout Teresa Fuentes. Sana nga manalo, tuloy-tuloy ang Barangay Ginebra natin. At sa iyo rin, Abraham Portillo, babawi tayo. Go, go, go NSD. Sabi niya. At sa iyo rin, shoutout Enrico de Guzman. Shoutout sa iyo, idol. Sa iyo rin, shoutout Borlagatan Donald, nasa abroad din ito. Ang dami nating viewers from other countries. Sa iyo rin, Merson Kabadi Vlog mula dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. At sa iyo, shout out Romeo Conchada. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.